Jay Ortega, nagparamdam kay Atisa Manalo ng paghanga. Ano masasabi ko dito? Hello for all, mabuhay. This is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat sa mga bago po dyan subscriber, returning viewers. Thank you so much sa mga suporta. At ngayon, bago natin talakayin ang ating main topic, ay kumustahin natin ang Miss World Fever. Nag-umpisa na nga ang Miss World kahapon, ang bonggang-bongga. Kasi pagdatingan na yung mga kandidata sa Telangana, India. Tama pa. Hindi ako masyadong ganap na ganap at saka ano ba tawag doon, masyadong nakatutok dito sa Miss World 2025. Gusto ko lang ang ano ba tawag dito? Gusto ko lang manood ng finals at saka yung mga kung ano man ang mga pre-activities nila ng bonggang-bongga. Yun lang, yung hindi ako feel na sunod na sunod. Pero syempre, support tayo kay Krishna Gravides para sa Miss World journey niya. At syempre, may nakikita din naman tayo mga kandidata na pak at patok na patok sa competition. So, nakikita nga natin dito si Miss World Thailand, si Opal, na talaga lang namang ang lakas talaga. Ang lakas talaga ng kanyang chance na makakuha ng corona dito. Ang ganda ng kanyang advocacy, ang ganda ng kanyang paeksena. My gosh, yung mga damitan niya, panalo talaga. Nakakaloka kumpara kay Krishna. Charot lang. Obvious na talaga when it comes sa OOTD. Sorry na lang talaga. Sir Arnold Bigabria, baka naman, napaghandaan ba? Kaloka, di ba? First day pa lang, ligwak na lahat kay Thailand, o di ba? Yung panalo, alam mo yun, yung pinaghandaan, yung ka-announce lang niya, pero handang-handa siya, di ba? Samantalang itong si Krishna na halos isang taon naghanda, pero parang hindi naman. Charot lang. Nakikita naman talaga sa OOTD, di ba? Ano bang pinaghanda ni Krishna? Yung magpapalit ng bewang or magpabongga ng outfitan? Charot lang. Pero hindi naman yun nakasalalay ang kung paano ka mananalo ng Miss World, di ba? Sa outfitan. Kailangan talagang bongga talaga sa mga fast track challenge para kumabog ka sa competition at bongga talaga ang iyong beauty with a purpose. Pero hindi lang si Miss Thailand ang pangabog for today's video dahil nung dumating sa India, itong si Miss South Africa ay talagang nawindang ka naman sa kanyang kagandahan. Oh, di ba? Talagang gusto niyang manlamon ng buong buo. Wala pa siyang ginagawa niyan, ha? Ano na, Krishna? Lumalaban pa ba? Charot lang. Pero to be fair naman kay Krishna Garvidas, pagdating naman doon sa India, ipinalakpakan naman siya ng mga taga-suportang mga Pinoy at mga Indian doon. Tapos, kung kagandahan lang naman, parang kakabog din naman si Krishna Garvidas doon. But kung itabi siya sa mga kandidata, pangabog, isa sa mga matatangkad dito sa competition. Pero syempre, alam mo naman ang Aling Julia, hindi natin alam yung anong binabalak niya, kung masama ba o hindi. Charot lang. At syempre naman, dapat magtiwala tayo doon sa pinaghandaan ng ating kandidata na si Krishna Garvides kung ano ang kaya niyang i-offer dito sa Miss World 2025. For sure naman, naghanda naman siya siguro, di ba? Hay nako. So, ayan na nga ang ating mga pachika dito sa Miss World at abangan na lang natin ang mga next activity ng Miss World kung kakabog ba si Krishna Garvides o di ba sa puno ng saging ako. At eto na nga ang ating main topic talaga ng nakakaloka. Jay Ortega. Talagang ay nabangan dito si Atisa Manalo sa TWBA, Today's with Boy Abunda ba yun? Hindi kasi ako nanonood. Chart lang. Nanood lang ako pag mga beauty queen yung mga guests. Ayun, sa show nga nito ni Boy Abunda at talagang inabangan niya doon ang ating Reyna. Ano nga bang masasabi ko dito? Okay, itong masasabi ko, wag mong pinapakailaman yung Reyna namin, ha, nanggigigil kami. Ang tagal naming inantay to si Maria Atisa Manalo para mag-compete sa Miss Universe, tapos bibigyan mo ng flower, nanggigigil ako sa'yo, Jay Ortega, ha. Mag-apelyido ba lang kita? Baka itali kita dyan sa puno ng saging, oh, nakakaloka ka, ha. Tapos lagyan kita ng handpick, tumigil ka nga, lumabay ka nga dyan. Kung gusto mong manligaw doon sa bahay nila, wag dyan sa show ni Boy. Charot lang. Nakakaloka ka talaga. Hay nako, ano ibig sabihin niya mga pa-flower na papampam ka lang ba or pasikat kasi sikat yung aming Reyna? Hindi naman ikaw sisikat, no? Kailangan mong galing ng umarte para bongga ka, di ba langaw ka? Akaloka ka talaga.
Buwanggahan mo yung arte, huwag mong papampam ka dyan sa reyna namin. Ang tagal namin inantay yan para ipadala sa Miss Universe, kaya huwag kang masyadong epal dyan, huwag kang harang sa mga pangarap namin. O ayan ha, Jay Ortega ha, lubayan mong reyna namin. Kailangan focus lang yan sa pagpanalo ng Miss Universe. Kailangan makuha niya ang limang corona. Ang dami niyang basher ha. Dapat yun yung sagutin mo, hindi yung pa-flower-flower ka dyan. Hindi ka hindi ka hindi ka nakaka-empower. Doon ka manligaw sa bahay nila, wag dyan sa show ni Boy Abundo, pam, pam. Pasikat ka be, papansin, para mapansin ka din. Kakaloka ka. Pingarap namin si Atisa ipadala sa Miss Universe, tapos dyan ka. Naku Atisa, ipikit mo yung mata mo, hindi ka naman dax. Charot lang. Charot lang. Ayun na nga, wala naman akong problema kung may gusto siya kay Atisa, di ba? Hindi naman ako haharang sa pagmamahalan ninyo. Charot. Mamahalan ninyo. Hindi, kung hindi naman ako harang sa pagmamahal mo kay sa aming reyna, pero wag kang sagabal sa pangarap namang mga bakla. Siyempre, pangarap namin to si Maria Tisa, tapos pa-apple-apple ka dyan sa pagbulaklok-bulaklok. Che! Tigilan mo nga lumabay-lumay ka, o di ba? Sagutin mo yung mga basher niya, yung mga kampo ng mga kadiliman ng mga basher niya. Yun yung gawin mo para bongga, para maganda naman yung recall namin sa iyo. Hindi yung pabulaklak-bulaklak tapos wala ka namang ginagawa, nakakaloka ka. Lubayan mo yung reyna namin, nagigigil ako. O ayan ha, Jay Ortega ha, baka naman. Lubay-lubayan mo yung reyna namin. Kung pag-uwi niya sa Thailand at mahal mo pa rin siya at may gusto ko pa rin sa kanya, doon mo na lang i-pursue. Huwag kang sagabal sa mga pangarap talaga ng mga bakla. Dahil ikaw talaga ang kasalanan ng lahat kung umibig yung reyna namin tapos namin pala. Tapos hindi makapag-focus sa Miss Universe, ang gigigil ako. Lubayan mo man, o lumayo-layo ka muna. Ligawan mo muna yung katulong nila, single naman yata. Di ba, Atisa? Nakakaloka. Lumubay-lubay ka, lumayo ka, wag mo siyang tingnan. Bitter na bitter. Siloso lang kasi ako eh. Ayoko mga ganyan, ng mga pa-flower-flower, tapos pa-pam-pam-pam sa media. Pasikat, kasi hindi sikat. Umakting ka ng bongga, di ba? Umarte ka ng malala. Tapos yung mga Dennis Drillo, yung mga Piolo Pascual School of Acting, mga Jericho Rosales, mga ganong aktingan. Para mapansin ka, hindi yung ginagamit mo si Atisa para sumikat ka. Charot lang po. Hay nako, yan lang po ang aking hanash kay Jay Ortega na ito. Nang gigigil ako, kaapelyido pa talaga kita, itali talaga kita diyan sa puno ng saging, lagyan kita ng hamtik dyan, o diva. So, ayun lang guys, sana ay makapag-focus ang ating Reyna sa pagpapapayat para maging tone ang kanyang katawan ng bonggang-bongga at mag-focus na rin doon sa kanyang journey para sa Miss Universe at hayaan mo na yung mga lalaking mabaliw sa kanya. O di ba Atisa, hayaan mo nang mabaliw sa iyo, wag mo munang entertaining. Kami muna ang isa katupagin. Charot lang. I mean yung mga pangarap mo na natin, o di ba, na makakuha ng ikalimang corona ang atupagin mo. Wag mo munang kalimutan mo muna yung mga J Ortega na yan. Tali ko yan sa puno ng saging. Talaga nagigigil ako. There you go guys. Maraming salamat. Nababaliw lang ako. Parang, mga talaga lang naman yung mga lalaki na to. Kung may magagandang beauty queen na nanalo, talagang paepal din eh. O ano, J. Ortega, mag-focus ka sa acting. Tigilan mo ako. I love you all guys. This has been Gazel Ortega. Maraming salamat po.